Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So, welcome sa isa na naman panibagong edisyon ng ating kwentuhan kung saan mabalitaan din natin nitong mga nakalipas na araw ay lumabas na itong resulta ng 2023 bar examinations. Ito na siguro ang pinakamabilis na release ng isang pagsusulit magmula ng magkaroon ng mga abogado sa ating bansa. And for this year, 10,387 ang mga nag-take ng bar exams for this year kung saan 36.77% ang pumasa, and dalawa sa mga bar passers ngayong taon ay kasama natin ngayon for this episode. So, i-welcome na natin ang dalawa sa mga panauhin natin sa episode na ito. Walang iba kundi si Attorney Rochelle Atinaha mula sa University of Makati at si Attorney Katie Guzman mula sa Manila Law College. Hello guys! Congratulations for passing the bar. Hello, thank you. Hello po, salamat po, salamat. Anyways, bago natin simulan, so far, ano yung mga naramdaman nyo during the time na lumabas na yung results na itong bar exam? Ano yung mga pinagkakaabalahan nyo during those hours? So, mauna muna tayo kay Attorney Rochelle muna. Hi, nung nag-aabang ng bar results, nandito lang ako sa bahay. Pero mga siguro 11, nagsimba ako. Dumaan muna ako ng church kasi ang announcement is 12 o'clock daw yung start ng live stream. So, an hour before, dumaan ako sa church and then dito na ako sa bahay nag-antay nung results kasi parang hindi ko kaya sa public. Baka kasi either way kung ano man yung maging results at the time, feeling ko hahagulgul talaga ako, which is true enough. Talagang sobra yung hagulgul ko nung nakita ko yung results ng bar exams. Kay Attorney Kay naman, so ano yung pinagkakaabalan mo during those hours? Ano naman po, taliwas po kay Attorney Rochelle. Wala ako sa bahay. Ako po ay nasa simbahan. Nasa simbahan din ako, parehas din po kaya rin sa kanya. Pero hindi na ako umuwi. Actually, the night before, December 4 pa lang, wala na ako sa bahay. Nakitulog ako sa ibang bahay. Nandun po ako sa bahay ng pinsan ko. Pero ang paalam ko sa magulang ko, sa bahay ng kasama kong mag-antay ng resulta ng bar, yung friend ko po na nag-take din. The reason being is that hindi ko kaya makita yung reaction ng parents ko if ever hindi ako pumasa. Parang ayoko makita yung look of disappointment, ayoko makita yung parang, syempre kakaawaan ka nila, ayoko, parang hindi ko kaya i-take, hindi ko kaya i-handle. As opposed kapag yung pinsan ko lang yung kasama ko or ibang tao yung kasama ko, pag nakita kong malungkot sila for me, kaya ko siya kaya kong i-handle yun. Pero yung makikita ko yung lungkot sa mukha ng mga magulang ko, parang hindi ko kaya. So, as early as 6:40 a.m., nasa simbahan na ako. Hanggang anong oras na ba lumabas at around 1 p.m., nandun na din ako umalis. Talagang doon lang ako, nagpe-pray lang ako. Lahat ng mysteries ng rosary na pray ko na, nakapagsimba na ako. Lahat na ng santo talaga, tinawag ko na. Nagpa-bless din ako kay Father. Hanggang ngayon, sa dumating na yung time na finally, nag-release na sila ng resulta, nakita ko yung pangalan ko. Ayun, iyak din. Kagaya kay Attorney Rochelle, iyak talaga. As in, malalang iyak. So, ito, balikan natin yung time na nag-take na kayo ng bar exams. Paano yung naging preparations nyo with that? Sige, Attorney Kay mo. Yung preparations ko po for bar exams is sobrang limited lang kasi nagsa-start na yung review center ng review. Hindi pa tapos yung semester ko. May isang semester pa po kasi ako na hinahabol during that time. So, nagsa-start na sila. Ako, hindi pa ako nakapag-finals. So, parang hinabol ko na lang siya talaga. Sobrang hinabol ko na lang. Tapos, aral talaga ng malala, hindi ka na nakakatulog, hindi mo na na-maintain yung weight mo, kain ka na ng kain, tapos minsan, nakaupo ka lang, bigla kang mapupunta sa CR kasi bigla kang kakabahan, mapapa-CR ka, tapos wala, samot-sari na yung mararamdaman mo, para kang masusuka, na mahihilo, na hindi mo talaga alam, lalabanan mo na lang talaga yung takot mo, yung pagod mo, hanggang sa, yun, finally, dadating na yung exam day ng bar exams. So, kay Attorney Rochelle naman, ano yung naging preparations
Ayun. Actually, same kay Attorney K, no? Very crunch for time kasi talaga yung bar exams this year kasi very compressed yung timeline considering na September yung bar. And then, same din kay Attorney K na nag-start na yung sa review center. I think April ata nag-start. Parang second sem ko pa lang yun ng fourth year. So, ayun, talagang hindi ako nakahabol sa schedule ng review center. So, nung nalaman kong nakapasa na ako for the semester, yung gagraduate na ako, dun pa lang ako nag-start mag-review. So, that was around July na. Ay, hindi naman July, mga June. Second week or third week ng June. So, considering na September yung exam, sobrang iksi lang ng time period to review. So, ang ginawa ko lang talaga is, nag-stick na lang ako sa materials na ginamit ko na nung fourth year. Kasi para medyo gamay ko na, nabasa ko na. And then, pero unlike pala kay Attorney K, ako, hindi talagang tulog yung priority ko kasi ako yung tipo ng tao. Pagka hindi ko nakuha yung 7 to 8 hours, hindi ako magpa-function. So, nag-prioritize ako ng tulog. And then, aral din ng malala pagkagising. Siguro, every single day leading up to the bar exams, 7 to 8 hours yung inaaral. And nung law school, parang hindi ko nagawa yung ganong katinding aral. Talagang super stressed din naman kahit na nakukuha yung required number of hours ng tulog. Actually, nung bar exam talagang grabe yung hair fall, malala. Parang naubos yung buhok ko, gano'n. Nag-recede yung hairline ko. So, pero ayun, nahabol naman, nabasa naman ang syllabus. So, ayun. So, ito, parang tayo, walk down the memory lane. Next, aalamin ko rin. Ba't nyo naisip mag-law school? Ano yung, what comes on your mind? Bakit nyo siya pinush? So, Attorney Rochelle ulit. Hi. Actually, yung iba diba childhood dream? Actually, ako hindi siya childhood dream. Parang randomly naisip ko na lang nung high school, what if mag-law? Kasi actually nung high school, nasa science class ako, special science class. Pero hindi talaga ako nag-excel sa math, sa science. So sabi ko, parang hindi ito ang career path na para sa akin. So sabi ko, sige, try ko mag-law. So ayun, nung college, ayun, di ba, batchmate? Nag-pol science. Nag-political science ako kasi gusto ko mag-law school. And ayun, nung nasa PUP na din ako during undergrad, parang sabi ko, sige, push ko na kasi nung nasa PUP ako, dun talaga ako parang sobrang cliche yun. Parang dun ako namulat sa kung ano ba yung realidad ng buhay, ganyan, yung mga injustices na nangyayari. So parang sabi ko, siguro ito talagang lawyering, ito talaga yung career path na para sa akin. Kasi sa dami nang nangyayari sa mundo, parang ito yung profession na sa tingin ko pinaka makakatulong ako para maka-give back sa society. So, Attorney K, ito naman. Wait lang, natuwa ako kay Attorney Rochelle. Attorney, taga-PUP ka din pala. Opo, nag-transfer lang kasi ako. Ang law school ko talaga is PUP. Nag-transfer lang ako sa MLC, pero PUP talaga yung aking, ayun. Undergrad naman po ako sa PUP. Undergrad. Ayan. Batchmates pa. Tayo same alma mater. Just for the information of everyone, magka-batchmate kami ni Rochelle nung kumuha kami ng Polsai sa PUP. Ayan. Nabuking na. Anyways, ayan. Continue tayo. Yung sa akin din po, syempre, ayan, parang kagaya rin sa kanya na hindi ka naman sure. Syempre, high school ka pa lang, hindi mo alam kung ano nga ba talaga ang gusto mo. Kasi ako, nung high school ako, hindi naman ako yung sobrang studious na bata. Parang average lang, pumapasok, ganyan. Pero hindi ako yung sabihin mo na aral, na makikitaan mo na magiging abogado. Hindi ako ganun. Mas ako, extracurricular activities talaga. Pero, ang laging sinasabi sa akin ng mga batchmates ko noon, masyado kang magaling magsalita, magaling kang mag-debate, ba't di ka na lang mag-law school, ganyan. And then, naisip ko nga, yung tita ko po kasi, abogado din siya. Tapos parang sabi ko, what if mag-abogado din kaya ako, di ba? Syempre, nakita ko yung amount of respect na binibigay ng society sa mga abogado, considering din yung na member tayo ng LGBTQIA, di ba? Parang, what if may mag-represent din sa kanila sa ganitong klaseng profesyon na alam ko naman din na makakatulong sa kanila. So, yun, I decided to take up legal management naman po sa FEU. And then after, ito talaga, a week after graduation, kunwari, etong week na to, graduate ako ng college, next week, pumasok na ako ng law school. As in, dire-diretso siya, wala akong naging pahinga. Ayun, kahit delayed naman, narating pa rin natin yung ATTY at yung tuldok na inaasam po natin. Ayun po. So, ito na. Kumusta naman yung naging journey nyo nung time na naghahanap na kayo ng schools after yung graduate ng undergrad? May iba pa ba kayong schools na kinonsider
aside do sa mga schools na pinasukan ninyo nga? Kung saan kayo graduate? Kaya ano tayo? Kay Attorney Kay ulit? Ay, ako po wala na. Kasi yung professors po namin sa FEU, may law subjects na rin kasi kami nung legal management. So yung mga professors namin sa FEU, nagtuturo sila sa PUP. And sila yung nag-encourage sa amin na mag-try kayo sa PUP, maganda sa PUP, maayos ang education system sa PUP, ganyan. So ayun, after naman, yun na lang din talaga kami. Since mura, hindi, yun naman din talaga, mura. Mahal mag-aral ng batas di ba? Kung pupunta ka sa big schools, ang mahal ng tuition fee, pero parehas lang din naman kadalasan ng mga professors, parehas lang naman din kayo ng librong inaaral, di ba? Ako kasi all my life private school na po ako and syempre College of Law medyo mabigat siya and adult na ako, nakakahiya naman na sabihin ko sa mga magulang ko na pag-aralin niyo pa rin ako sa mahal na school, para nakakahiya naman, di ba? So parang ako first time ko mag public school, yun, okay naman, masaya, na-enjoy ko naman siya. Yun na talaga yung first choice ko po noon, PUP na talaga, di na kami naghanap ng iba. Kay Attorney Rochelle? Ako naman, bago kasi mag-law school, nag-work ako sa law firm. So, yung mga attorneys doon na boss ko, nagsasuggest sila ng mga law schools like UP, ganyan, mga big school. Sabi ko parang hindi ko kaya yung tuition fee. Tapos, nung time na nag-decide na ako mag-enter sa law school, mga around 2018 yon, siguro mga March, nung naghahanap na ako ng law school, halos lahat, tapos na yung application period. So, at the time, nag-scroll ako sa FB, nakita ko may sponsored ad, yung UMAC. Tapos, sobrang nakakainganyo yung offer nila kasi full scholarship, 10,000 book allowance, 10,000 stipend. So, ayun, nakita ko open pa, nag-apply ako. And then, sabi ko, aantayin ko na yung results nitong sa PUP kasi, sa UMAC. Kasi, wala na akong ibang alam na school na applyan kasi halos lahat talaga tapos na yung application period. And ayun nga, super ganda ng offer kasi sabi nga ni Attorney Kay, sobrang mahal talaga mag-aral ng batas. Kasi yung aside pa sa tuition fee, yung mga libro, yung iba pang kailangan mga bayaran na miscellaneous fees, yung allowance mo pa. So, sabi ko, kailangan maipasa ko tong UMAC. So, but in God's grace, naipasa naman ang UMAC and hindi na ako nag-apply sa any other school. Yun na lang talaga. So, eto, since nakapag-apply, yun, ipasa nyo na yung bar exam and nakapag-enroll na kayo with your respective schools. Kamusta yung naging journey ninyo sa loob ng law school? How was it? Naging madali ba or meron din bang rocky road din ba yung naging journey ninyo while inside the law school? Kay Attorney Rochelle tayo ulit. Ayun. I'm sure alam din to ni Attorney Kay. Wala ata akong kilalang law student na magsasabi na madali ang law school. Parang lahat sinasabi ang hirap. Sasabihin nga sa'yo sa law school, yung mga corny na jokes pag orientation na law school is just a walk in the park, but the park is Jurassic Park. So, talagang totoo siya. So, since first year pa lang, sobrang hirap na masya-shock kayo sa dami ng readings. Kasi, at least during our time, kasi binago na yung syllabus. Consti 1, sobrang dami agad na cases. Talagang notorious yung constitutional law 1 subject sa sobrang daming cases and talagang shocking for someone na kakapasok pa lang sa law school. Tapos, hindi magbabago yung intensity niya all throughout your 4 years or more sa law school. Talagang humihirap lang siya. Pero siguro, kahit mahirap siya, habang tumatagal, kasi nasasanay ka na mahirapan. Hindi pa din siya madali, pero parang, ganyan, kahit na sobrang dami, laban ka na lang ng laban. Kasi, nasanay ka na talaga sa lahat ng masasakit ng salita ng professor mo, sa pagtayo sa recitation na mahigit 2 oras, ganyan. Sa pagbasa ng sobrang, siguro 100 to 200 pages kada araw ng libro, tapos may mga kasi pa. So, ayun, mahirap talaga yung law school. Pero, kaya naman. Kung talagang yun yung pangarap mo, kung talagang ang lawyering ang isa sa, ang gusto mo profession, talagang ilalaban mo kahit gano'n pa siya. So, in an average, gaano karaming cases yung nababasa mo per subject? Siguro nung first, depende kasi sa professor. May mga professor na hindi naman ma-cases. Pero, ayun nga, yung sa mga professors na ma-cases, siguro per meeting, 20 to 50 cases. Actually, meron pang time na yung professor ko kasi sa torts nung 3rd year, talagang case-based yung discussion namin sa class niya. So, dapat yung bala mo mga 80 to 100 cases kasi sobrang bilis nung rotation ng recitation. So, kailangan talagang nababasa mo. Pero, ayun, may mga pinagbabawal na technique naman tulad ng pagbabasa ng case digest. Talaga kasi, dahil sobrang hirap ng law school, may tawid mo lang yung araw na yun kahit na kahit pinagbabawal na technique na talagang
ilalaban mo na lang eh. Ganun. Ayun. Ito, kay Attorney K muna tayo. Bago ako bumalik doon sa question. Sige, Attorney K, ikaw muna. Hindi po siya, mas rocky pa siya sa rocky road. Ganun po talaga. Totoo yung sabi ni Attorney Rochelle na makukulture siya ka talaga. Naalala ko first year pa lang ako nito. Sa mga nakikinig, huwag niyo na po akong tutularan kung first year kayo, magbasa kayo. Kasi first year pa lang ako nito. Tapos 2 hours lang yung klase. Tapos 6 lang yung assigned na cases. At that time, syempre first year ka, first week of law school, hindi mo naman alam na kailangan mababasa mo yung 6 na yun. So parang ako, 2 hours lang yan. Sabi ko, 4 lang yung babasahin kong kaso. Natawag ako sa pang-5. Sa pang-5 ako natawag. Tapos sabi ko, oh my God, pinagalitan talaga ako. Alam mo, sa law school kasi, wag mong sasabihin yung ma'am, sir, or attorney, I'm sorry, I haven't Hindi mo nabasa. So, para ka na lang, Diyos na, ewan ko, hindi ko na talaga mawari yung mukha ng professor ko. Nung galit na galit talaga siya. Galit na galit siya sa akin. No? Tapos sabi niya, sorry. Hindi na pala ako magagalit. Ibabagsak na lang kita. Sabi niya sa akin. Pero hindi naman niya ako binagsak. Hindi naman niya ako binagsak. Mahirap siya. Kagaya ng sabi ni Attorney Rochelle, nakakapagod siya, ganyan. But eventually, masasanay ka na lang din talaga. Siguro, isa rin sa mga factor kung bakit naging masaya yung law school journey namin. And syempre, goes with Attorney Rochelle na rin. Yung magandang support system ng mga kaibigan mo. Yun talaga. Kasi kayo yung maghihilahan pataas talaga. Alam mo, kahit hindi mo kilala, yung sa law school kahit hindi mo siya kilala, anong klase mo? Kaya mo yan. Sige, laban lang. Kaya mo yan. Si Attorney sige, laban lang. Kaya mo yan. And totoo yun, napakadami mong kasong babasahin. Hindi mo na maisip kung paano mo siya naitatawid talaga. Tsaka, syempre, bukod pa dun sa mga readings mo, babasahin mo pa yung kaso. Tapos may mga professor pa na nagre-require ng case digest. Yung case digest, handwritten pa. So, imaginein mo, kung 50 cases yun, susulatin mo lahat yun. So, pagod na yung kamay mo talaga, pagod na yung utak mo. Sobrang lahat na lang pagod sa'yo. Kaya mapapainom ka na lang after, gano'n. Pero ayun, totoo rin yung may mga hindi magaganda kang maririnig sa professor. Siguro kapag ka first year kayo, second year kayo, okay pa yan eh. Ano pa yan? Okay pang damdamin, ganyan. Pero pag third year ka, fourth year ka na, sige, murahin mo lang ako, okay lang, tanggap ko na. Makapal na yung mukha mo, okay na sa'yo yun eh. Pinagtibay ka na ng law school, masasanay ka na lang talaga sa mga ganong klaseng senaryo. Kasi hindi lang naman ikaw yung napapagalitan, may mga kaklase ka rin naman na napapagalitan, and one bad resid would not be the end of your law school journey. Diba? Tuloy lang, kaya yan, hanggang matatapos mo rin yan. Tsaka kasama mo naman yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, and syempre si God sa journey mo para patibayin ka pa, para matapos mo yung pinasok mo talaga. Ito, para sa inyong dalawa, ano yung subject sa law school na nadalian kayo? And ano yung subject din sa law school na masasabi nyong, ay, suko na ako, ganyan. Yung tipong nahirapan kayo ng todo. Ayan. Kaya Attorney K ulit tayo. Ako kasi, meron kasing major and minor subject sa law school. So, kapag ka-bar subject naman, for me sa akin lang, ang nadalian talaga ako crim. Sobrang love ko ang crim. Favorite ko talaga ang criminal law. Ayan. So, for me, madali siya sa akin. May iba alam ko nahihirapan sila sa crim, pero ako parang kaya ko naman siya, naiintindihan ko siya, naaalala ko naman yung mga elements of the crime, ganyan. So, yun, crim ang favorite subject ko. Nahirapan ako, syempre given ang remedial law, mahirap talaga siya kasi procedural siya. And hindi mo nga siya fully ma-appreciate hanggat wala ka sa practice. Kasi hindi mo nakikita yung pinaka-proseso niya kung paano siya talaga nangyayari. So parang mangangapa ka talaga pagka remedial law na. Yan, so mahirap talaga yan. And medyo nahirapan din ako ng succession. 3 takes ako ng succession dahil sa bilangan ng mana na yan. Diyos ko, pati problema ng mga namatay po, problemahin mo. Lahat yun, dapat aalamin mo yung mga share ng anak sa labas. Lahat yun, dapat alam mo pa. Tsaka syempre, tax. Hindi naman kasi kami CPA So, pag ganito kasi yan, sir, ang provision ng tax, pag tinignan mo, napakahaba. Sa caudal mo, pag tinignan mo yan, minsan 2 pages, 3 pages, isang provision lang. Hindi mo na nagets, nalito ka na sa sobrang daming sinasabi. Kaya kami hindi namin talaga masyado na-appreciate ang tax. Yun, mahirap ang tax. Nahirapan ako dyan. Rem at tax talaga po. And succession. Ayan, kay Attorney Rochelle naman. Actually, natawa ko kay Attorney K dun sa succession kasi very
very relate talaga na bakit pati yung problema ng namatay pinaproblema namin. Ayun. Pero, going back, siguro, same kay Attorney K, medyo favorite ko yung crime. Ewan ko, parang na-appreciate ko. Siguro dahil madali siyang intindihan for me, kasi parang pag nagbabasa ka ng book sa criminal law, parang mga nakaka-excite kasi parang mga patay. I mean, di ako na-excite sa patayan pero parang kasing nakakagising yung mga cases, ganyan. Na-imagine mo yung nangyayari. Hindi katulad ng, for example, nga sabi ng Attorney K, yung remedial law. Hindi ko naman ma-imagine yung mga notice of appeal, record of appeal. Unlike sa criminal law, yung pag may treachery, sinaksak pa talikod. Ma-imagine ko siya. So, very madali siyang tandaan for me. So, sa nahirapan naman akong subject, actually, same kay Attorney K, Rem, feel ko marami talagang nahirapan doon during law school kasi mahirap siyang i-imagine kasi very procedural and considering na yun pa yung isa sa pinakamalaki yung weight during bar exam, talagang may pressure din na maintindihan mo siya. And also tax, mahirap din talaga yung tax kasi ako yung taong napakahina sa math, talagang hindi ko siya maintindihan. Tapos totoo yung sinabi ni Attorney K na yung mga provisions sa tax, ang hahaba. And aside pa from that, meron pang mga issuances yung BIR na ine-explain yung particular codal provision na yun. So, sobrang dami mong babasahin sa tax para ma-appreciate mo kung ano yung sinasabi ng batas. And also, medyo nahirapan din ako sa civil law subjects ko kasi siguro dahil na lang to sa professor, no? Professor kasi namin sa civil law. Siya yung very notorious sa law schools na civil law professor na mahirap magpa-exam, mahirap magpa-recit. So, ayun, thankfully, naitawid naman. Hindi naman kailangang mag-repeat sa civil law kasi sobrang hirap i-repeat. Parang hindi ko kayang ulitin pag siya ulit yung prof ko. So, sobrang hirap ng recitation. So, ayun. So, doon sa mga nabasa niyong cases sa law school, ano masasabi niyo na pinaka nagmarka sa inyo na talagang yan yung favorite ninyong basahin na kaso? So, Attorney Rochelle. Wala akong isip on the top of my head pero siguro yung sikat na Chiming Joy talaga kasi lagi na lang siyang nababanggit. So, like prior to law school, lagi na siyang nare-reference sa mga law circles, sa mga law school memes. Tapos, finally, yun, nabasa ko na siya during law school. Yun pala. Ito pala yung sinasabi nilang case na very, laging nasa memes. Actually, na-reference pa siya sa Bar Boys, yung pelikula. So, ayun, nung nabasa ko siya, parang, ito pala yun. Ito pala yung sinasabi nilang Chiming Choi case. Pero, aside from that, wala talaga akong maisip at the top of my head. Siguro yung isa pang case is yung Dicini case tungkol sa cyber libel. Very insightful kasi yung case na yun dahil yung thesis ko kasi during law school is about sa freedom of expression. So, yung case na Dicini, tungkol siya sa constitutionality ng cyber libel. So, maraming concepts ng freedom of speech na discuss doon and yung history actually ng freedom of speech and expression dito sa Philippines na discuss din doon. So, for me, tumatak yun sa akin lalo na nung time nung pandemic kasi isa yun sa mga issue talaga sa lipunan, di ba? Ang daming issue with regard to freedom of speech and expression. So, I think yung Dicini case, very good read siya when it comes to that topic and tumatak siya sa akin during law. So, sa'yo naman, Attorney K, ano yung talagang favorite na case na pinabasa mo and ano yung nagmarka sa'yo ng kaso na nabasa mo during law school? Grabe to si Sir Gab, may pa-recitation din pala. Akala ko tapos na kami sa Sa totoo lang. Ongoing pa po pala ang recitation. Ayan. Sa akin naman po, isa sa mga nagmarka sa akin kasi nagustuhan ko rin yung kaso na yun. Kasi medyo morbid siya is yung kaso ng PSI versus Agana. Yun yung kaso na may naiwan na gauze, medical gauze sa loob ng flower ni Madam. Yun. Hanggang sa nabulok siya sa loob and eventually namatay siya. So yun, memorable siya. And syempre, yung bagong kaso na penned by Justice Leonen na Tan Andal versus Andal kasi talagang iniba niya yung view ng psychological incapacity talaga. So, mas maiintindihan mo talaga kung ano na yung meaning ng psychological incapacity. So, yun yung mga naiisip ko right now po. Your Honor, sir. Anyways, eto ba, meron din ba kayong mga pinag-aaralan sa klase? Kung halimbawa, mga bagong labas ng mga Supreme Court rulings, meron ba kayong na-encounter na gano'n? Yung tipong as in bagong labas lang, tapos biglang i-discuss sa klase. Meron ba kayong na-encounter na gano'n? I-Attorney K ulit tayo. Parang yung sasabihin niyo po, sir, na bagong labas na as in fresh na fresh, wala naman. Siguro, kunwari, decided ngayong taon. Tapos,
decided kunwari po ng April, tapos ipapabasa sa amin ng mga July or June, ganon. Pero yung sabihin mo ngayong araw lumabas, as babasahin agad namin, parang wala naman po akong na-encounter po na ganon. Oo. Basta siguro yung within the year na mga bago, ganyan. And pag mag-take ka ng bar yun, mahalaga rin po na alam niyo yung mga newly decided cases. So, kay Attorney Rochelle naman. And actually, same kay Attorney Kay, hindi naman siya, halimbawa, yung lumabas today, hindi naman siya di-discuss. Pero, for example, for 2023 or 2022, may nilabas na decision yung Supreme Court na landmark case, which is binago talaga yung interpretation ng batas, ni-reverse yung previous ruling ng Supreme Court. Ayan, asahan na yan, kahit hindi siya sinama ng prof sa syllabus, ma-discuss siya sa class, ganun. Ayun, so mga feeling ko, landmark cases yan, for sure, di-discuss yan, lalo na kahit na bagong labas siya. With regards naman doon sa ito dahil natapos na tayo doon sa part na na-discuss na natin about yung mga latest jurisprudence na nilalabas ng Supreme Court. Mapunta na tayo doon sa preparations nyo naman during the bar exam. So, batid ko rin na may mga law students din na involved every year, especially yung mga graduating ones or mga nasa third year. Pagdating naman sa bar operations, can you give us more about paano ba isinasagawa itong bar ops? Kaya ano muna tayo? Sino pang kaya Attorney Rochelle? Ayun, actually, part ako ng bar ops for 2 years nung law school. So, nung time ko, nung ako naman magbabar, very active pa din yung bar ops kasi sa UMAC talagang isa yun sa mga pinaka-aktibong organizations within the School of Law. So, ang nangyari sa amin for our yung bar operations namin, halos lahat ng kailangan namin during the bar days, sinagot na nila. So, may bar kit na binigay, kasama yung bag, yung transparent na bag, may jacket ng school, may food, candy, gamot, mga papel, pati nga scotch tape, tsaka marker. Ewan ko, nantitrip lang sila. O pati Manila paper, may binigay sila. And then, yung pagkain namin for all 3 days ng bar examinations, breakfast, lunch, pati dinner and snacks, sinasagot nila. And then, transportation din, hatid sundo from bahay to testing center. So, ganun ka-aktibo yung bar operations namin. And aside from that, meron ding prayer support, emotional support. So, may mga kada barrister or yung mga mag-e-exam, may mga naka-assign na body na mga member ng bar operations, may taga-gising, taga-kamusta kung okay lang po ba kayo, ganyan, ano po bang kailangan nyo, ano pong request nyo. So, ayun, sa UMAC actually very alagang-alaga yung mga nagbo-bar exam. Ayun. So, ganun yung takbo ng bar operations sa UMAC. Very hands-on talaga sila. Yan, kay Attorney Kay tayo. Yun po. Kagaya din kay Attorney Rochelle, naging member din po ako ng bar ops previously sa PUP po. Ayun, ganun nga po yung ginagawa. Asakasuhin mo talaga yung barista, i-spoil mo talaga sila, lahat talaga ng kailangan nila, ibibigay mo. Siyempre, mahirap na yung bar exams eh. Diba? Sobrang hirap na ng bar exams and that's the least you can do para sa mga barrister mo, yung pagaanin yung buhay nila. So, bibigyan mo sila ng food, bibigyan mo sila ng review materials, tatanungin mo sila kung ano yung mga ipapaprint ba nila or kung anong gusto nilang reviewer. Ayan, kagaya niyan, may taga-gising ka. And alam niyo po, Sir Gab, sabi ko nga, sobrang bilog talaga ng mundo. Kasi I remember when I was in PUP din, syempre head din po ako ng bar ops ng revenue generating officer. Kasama ko doon yung mga iba naming members. Tinatanong ko rin yung mga barrister namin doon, ano pong kailangan nyo? Mag-grocery po kami, pakisulat na lang po kung ano yung mga gusto nyo ipabili, gusto nyo kainin, ganyan. Tapos true enough, pabalik talaga siya sa'yo. Kasi nung time na ako naman yung magbabar exam, yung dating binabar ops ko na abogado na, tinanong niya ako, sige, ano na yung kailangan mo, ganyan. So parang ma-appreciate mo talaga lalo yung camaraderie nyo sa law school and kung paano umiikot lang talaga yung mundo nyo sa law school. Ganun po. Kumusta yung naging pagtitake nyo naman ng bar exam? So, unahin natin si Attorney Rochelle. Hello ulit. During the bar days, kasi 3 araw lang yun, tapos pinago nila ulit during this bar na magkakalapit yung exam, parang 2 days or 1 day, 2 days lang yung pagitan. Pero, nung first day before the first day, di talaga ako nakatulog. Sabi nila dapat matulog ka ganyan, pero wala eh, sobrang kinakabahan ako. So, di talaga ako nakatulog. Tapos, nung first exam, political law kasi yung first exam, nagulat agad ako. Bakit ganun yung question? So, parang na-drain ako agad sa poly. Tapos, nung hapon, commercial law, lalo akong na-drain dahil sa tanong. Like, parang lahat ng inaral ko during bar review, nag-fade away. Wala talaga akong maalala. Tapos,
kumakapit na lang ako nun sa stock knowledge, yung mga unti-unting naalala ko during bar review, ganyan. Tapos, sa sobrang pagkagulat ko sa exam, nung hapon ng first day, siguro 3 beses ako nag-CR para lang pilitin yung utak ko na may maisagot pa dun sa mga exam. Pero, ayun, parang law school din siguro. After kong ma-overcome yung first day, parang medyo kumalma na ako nung second day at third day. Pero, ayun, nakaka-shock pa din yung questions. Nakakagulat pa din na hindi lumabas during this bar exam yung mga typical na natatanong for the past bar exam. Pero, ayun, nailaban naman kahit na during the 3 araw na yun, halos pinipilit ko na lang talaga yung utak ko na sana may maalala kang sinabi sa'yo ng professor mo nung ganyan, nung subject na yan. So, ayun, naitawid naman kahit papano, kahit na sobrang hirap talaga. Kasi totoo yung pag magmalapit ka na mag-bar, maraming nagsasabi na iba pag ikaw na yung nakaupo doon at nagta-take ng exam. Ibang-iba talaga yung feeling. Parang lahat nakakalimutan mo, lahat ng inaral mo, nalimutan mo na. At ang pag nakaupo ka na doon, ikaw at ang Diyos na lang talaga yung nagta-take ng exam. Kaya, ayun, iba talaga yung feeling pag ikaw na yung nandun sa testing set. Ayun lang. Si Attorney Kay naman. Ayun, kagaya naman din ng lahat na nag-take ng bar exams, the night before, hindi ka talaga makakatulog. As in, like, I remember mga 7 pa lang ata or 8, nakahiga na ako. Pero alas 10 na gising pa ako, na tumatakbo yung isip ko. Nasa ko, ano kaya mangyayari bukas, ganyan. So, nilaban ko na lang din. Pinilit ko talagang makatulog kasi yun nga, kailangan well-rested ka talaga pagka magbabar exams ka. And kabado ka nung first day eh. Sobrang kabado mo nung first day. Tapos, nung nandun na rin ako sa bar room, ayan, kagaya na sabi ni Attorney Rochelle, it's just you and your God talaga eh. That time, nung habang nag-aantay sa loob ng classroom, hindi na ako nag-aral. Hindi na ako nag-aral masyado. Ayoko na, parang feeling ko kasi it only adds pressure eh. So, ang ginawa ko, umupo lang ako doon and nag-grocery na lang talaga ako. Yun lang talaga yung ginagawa ko. Tapos, tinawag ko na lahat ng santong kilala ko. Kahit hindi ako deboto ng santo, tinawag ko talaga. Tapos, habang nag-exam ako, di ba, syempre kami, digitalized na. So, laptop na yung gamit mo. Hawak-hawak ko lang yung rosary ko. So, medyo kahit mahirap yung type, kasi mag-type, kasi nakapulupot sa kamay ko yung rosary. Yun lang talaga yung hawak ko the whole time na nagbabar exams ako. Tapos, yun, nakakagulat nga yung mga katanungan kasi yung bar exams kasi namin, excuse me, hindi siya kagaya nung previous bar exams na may nauulit at nauulit. Sa amin talaga parang lahat bago. Wala talagang nauulit. Kaya medyo nakakagulat talaga siya. Tapos nung second day ko naman, hirap na hirap ako. Hirap na hirap talaga ako. Pinaka nahirapan akong subject is civil law talaga. Tapos, totoo talaga yung sinasabi nila na kung saan ka nahirapan na subject, dun ka mataas. Kasi highest ko ang civ. And nagulat ako dahil akala ko babagsak ako noon dahil sa civil law talaga. Mabilis po kasi ako mag-exam kahit nung sa law school. Parang kung 4 hours ang inalat, mga 1.5 hour, tapos na ako mag-exam or 2 hours. Hindi dahil alam ko yung sagot, pero mabilis lang talaga ako mag-exam. Pero nung civ, sinagad ko talaga yung 4 hours kasi wala akong maisagot. Ganun talaga siya. So feeling ko nga, sabi ko, nandun lang siya sa utak mo, pero dahil dun sa pressure, dahil sa pagod, hindi mo na maisip, hindi mo na siya makukuhang maisip. Tapos come third day, since favorite ko yung cream, ayun, medyo okay naman siya. Pero pagdating nung lunchtime, antok na ako, pagod na ako, natulog na talaga ako. Di na ako nag-aral. Natulog na lang talaga ako. And kasi gusto ko na lang matapos yung araw, gusto ko na lang matapos yung REM. Kasi pagod na yung kalaban mo sa last day. As in, gustong-gusto mo nang matapos lahat para makapagpahinga ka na. Ayun, mahirap siya, pero laban lang, kakayanin naman talaga siya kapag ginusto mo talaga and nagpursige ka. Ayun po. Sa inyong dalawa, during the bar exam, ano yung mga subjects na nadalian kayo and at the same time, para sa inyo yung difficulty level, ano yung pinakamadali and also yung pinakamahirap nung nag-take na kayo ng bar exam? Kay Attorney Kay. Ayun nga po, gaya na nasabi ko kanina, since favorite ko yung cream, doon talaga ako nadalian. Pero hindi siya ang naging highest ko. Second to the highest ko siya. Tapos ang pinaka nahirapan talaga ako, civil. Pero nagulat talaga ako na yun yung highest ko. Hindi ko talaga ina-expect talaga yun. Tapos Waterloo, di magkasabay po kasi yun eh. Civil ng umaga, labor ng gabi. Waterloo ko ang labor. Kasi isa siya sa subject na hindi ko rin pala naiintindihan. Ang alam ko lang dyan, employer-employee relationship. Tapos, pagdating na nung hapon, sumasagot ako ng labor, parang feeling ko, syempre, ina-assess ko yung sarili ko, feeling ko, mas may nasagot pa ako sa labor kesa sa civ. Medyo nangangamba na ako kasi yung civil namin, yung civil law, 20% siya ng bar exams. So, sabi ko, hirap na hirap, naiiyak na ako nun pag uwi ko talaga,
umiiyak ako, sabi ko, babagsak ako, hirap na hirap ako sa save 20% yan, ganyan. Pero hindi, yun talaga, yung nagsalba, kasi highest ko talaga siya. And syempre, yung REM, medyo naging mahirap din siya, lalo na ang poly talaga. Sobrang nakakagulat yung poly namin. Parang may nakikita din ako sa social media na yun nga, ang dami nahirapan sa poly, lowest din nila ang poly. Yun po yung naging ranking ko kung ako yung tatanungin ng mga mahihirap po na subject and madali. Ayan, kay Attorney Rochelle naman. Ayan. Actually, agree ako kay Attorney Kay, yung sa rankings, kung ano talaga yung nahirapan kayo yung mataas mo. Parang isa yan sa mga surprises pag nakuha mo na yung bar rating. Kasi ako nung bar exam, ang nahirapan talaga ako is yung commercial law tsaka tax. Magkasama na kasi siya sa isang subject. Tapos 20% din yung weight nun. So, ayun nga, first day yon. Tapos nagulat ka sa poly. Parang kinuha na ng political law nung umaga lahat ng lakas mo. Tapos pagdating ng commercial law and tax nung hapon, parang ano ba to? Bakit ganito yung mga tanong? So, nung time na kinukuha ko yung commercial law and tax, ang sabi ko, wala na akong pag-asa. Parang, eto na to. So, pinapag-suggest ko na lang kung ano man yung mga sinasagot ko dito. Pero, unexpectedly, ayun pa yung highest ko. Pero yun yung subject na during bar exams, yun talaga yung nahirapan ako. Isa pa yung nahirap din for me is yung REM. Medyo siguro dahil pagod na, alam, yung sa sarili mo, alam mo yung sagot, alam mo yung tinatanong, pero dahil yun yung pinakahuling subject na iti-take mo, patong-patong na yung pagod, yung puyat, yung pressure, yung gustong-gusto mo na lang matapos yung exam. So, parang dun sa REM, nahirapan ako, hindi dahil katulad sa COM na hindi ko talaga alam yung mga tinatanong, pero dahil pagod na ako, gusto ko na lang matapos. Sa nadalian, wala akong nadalian na subject. Yung CRIM, actually, favorite ko nga nung law school, pero parang, ewan ko ba, siguro pagod na lang din ako during that time, dahil third day din yun ng umaga. Medyo nahirapan ako sa CRIM, pero nairaos naman. And yung CIV, actually, nagulat ako kasi nung law school, ito talaga yung subject na isa din to sa mga subject na hirap ako. Pero nung CIV, nung second day, siguro dahil maganda yung naging foundation namin sa civil law, dahil nga yung professor namin, ayan siya talaga yung very notorious professor sa civil law. Ayun, yung mga unexpected question, naririnig ko na lang siya na bumubulong sa akin. Yung mga for a true stipulation, ayan, naririnig ko yung mga tinatanong niya during class. So, ayun, kaya nagpapasalamat ako na maganda yung naging foundation civil law. Kaya kahit na nahirapan ako nung time na yan sa law school, medyo naging, hindi naman madali, pero nakasagot ako ng maayos sa civil law. Ayun. So, saan pala kayo nag-take ng exam during the bar exam? Sige, kahit na sino mauna sa inyo dalawa. Ako sa UPBGC. Ito naman, Attorney Kay, saan ka San Beda, Menjola. Kaya pala, nakita ko yung IG story ng yung kapatid, no other than Miss Karen De Guzman ng ABS-CBN. Hi, Karen. na nandun siya sa labas ng San Beda during the bar exams. So, ano Yes. ba yan? Nagkausap ba kayo ni Karen about doon sa magiging assignment niya for the bar exams na doon ipapadala dyan sa Menjola? Ang pagkakaalala ko po, that day talaga, wala siyang pasok. Pero parang pinapapasok siya. Sabi niya, papasok po ako, pero ang gusto ko pong story, yung bar exams. Kasi sasalubungin ko rin po yung kapatid ko. So yun, thankfully, sa kanya. So habang nagre-report siya, ako naman lumalabas ng San Beda. Ayun. Ganun po. Anyways, ito na lang siguro, before ko sabihin yung final question ko sa inyong dalawa. Ano yung mga advocacies na gusto nyong i-push once na mapabilang na kayo sa role of attorneys? Unahin muna natin si Attorney Rochelle. Ayan. Ako, isa sa mga advocacies ko siguro yung sa LGBTQIA community. Sana makatulong ako na maipasa na yung SOGI bill and makatulong ako na makapagpasa pa ng maraming batas para protektahan ang ating mga parte ng LGBTQIA community. At isa pa, malapit sa puso ko, yung mga healthcare workers kasi yung partner ko is a healthcare worker and during the pandemic, nakita ko kung gaano siya nahirapan kasi talagang balot na balot, PPE, ganyan, 3 balot ng PPE nakamas. Tapos malalaman ko na sobrang baba ng sahod nila. So, sana makatulong din ako na makapagpasa pa, makapag-lobby ng mga batas para protektahan pa ang ating mga healthcare workers kasi grabe yung sakripisyo nila para sa ating mga kababayan pero sobrang underappreciated nila. And siguro last na advocacy na lang is makatulong sa mga kababayan natin na less in life. Ayun, kasi sa school may legal aid clinic kami
sa law school namin. So, isa na lang siguro sa mga magiging advocacy ko is maging active part or active member ng legal aid clinic namin sa school para matulungan pa yung mga kababayan natin na walang sapat na access to justice. Ayan. Kay Attorney Kay naman. Natutuwa ako kasi parehas kami ni Attorney Richelle. Siyempre sa akin din po, unang-una, bilang member po tayo ng LGBTQIA, yun po yung gusto po nating supportahan din po and magiging advocate po tayo dyan. Siyempre, hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba. Dito naman sa atin sa Philippines, hindi naman talaga kami fully accepted eh. It's more of tolerated ng society. Pero when it comes to sabihin mo accepted talaga, parang medyo in doubt pa rin talaga kami. So, marami sa mga kagaya ko na syempre nalulook down dahil sa sexual orientation mo, sa gender identity mo, ganyan. Pero syempre, gusto namin din ipakita na kami, may kakayanan kami, kaya rin namin maging competitive, and kaya din namin makipagsabayan sa kanila because we have the strength of both a man and a woman. So that is to our advantage talaga. And syempre, gusto rin po natin makatulong sa mga kababayan din natin na walang kakayanan na magkumuha ng abogado po. Lagi nga po sinasabi sa law school yan, many people go to jail not because they are guilty, but because they do not know how to defend themselves. And they cannot afford a counsel. So, doon po papasok yung mga kagaya namin ni Attorney Rochelle na magbibigay tulong po doon sa mga tao na nangangailangan po, lalo na hindi po nila kaya na kumuha po ng services po ng mga isang abogado. So, ito na lang. Siguro final, na lang, bago tayo matapos. Siguro, ano yung message niyo para doon sa mga nag-a-aspire na pumasok sa law school, pati na rin doon sa mga magte-take ng bar exam, and para doon sa mga hindi rin pinalad na pumasa for this year's bar exam? Siguro, kay Attorney Kay tayo. Para po sa mga aspirants, as early as now, you have to ask yourself, why do you want to become a lawyer? Kasi kung hindi mo pa alam yung sagot dyan bago ka pumasok ng law school, mahihirapan ka itawid ang law school. Kasi every time na makakaroon ka ng self-doubts, every time na questionin mo yung sarili mo, na feeling mo ayaw mo na, dun ka babalik bakit ko nga ba gusto maging abogado? So kung nasa law school ka, hindi mo pa alam kung bakit mo gusto maging abogado, mahihirapan ka tapusin ang law school. And marami nagtatanong, kailangan ko ba maging matalino para pumasok ako ng law school? Kailangan ba laging English? Kailangan ba ganito, ganyan? No, hindi. Kailangan mo maging masipag pag pumasok ka ng law school. Kasi sa law school, back to zero kayo. Ang mga professor nyo po, walang pakialam kung graduate kayo with Latin honors, ganyan. Back to law school kayo kasi lahat kayo equal footing talaga pagdating nyo sa law school. Yun. Tapos po, sa mga magti-take next year and sa mga hindi pinalad na bar saves po namin, kapit lang po. Tiwala lang sa sarili and tiwala lang din kay God. And wag po kayo panghihinaan ng loob. Again, always keep the fire in your heart burning. And itong mga challenges na to, itong mga setback na to, gawin po natin itong fuel para sa mas maalab na silakbo ng damdamin sa puso natin. Ayan. And kumapit kayo sa pamahiin, guys. Wala na mawawala sa bar pamahiin. Ginawa ko lahat ng pamahiin sa bar. So, kumapit din kayo dyan. Wala na mawawala. Baka sakali, di ba? At saka magdasal po. Prayer works talaga. Magdasal po tayo dahil hindi po natutulog ang Diyos at pinakikinggan po niya yung prayers po natin. Yan, kay Attorney Rochelle naman. Agree ako kay Attorney Kay, no? Talagang dun sa mga gustong mag-law school, aspiring law students, always remember your why. Kasi yan talaga yung kakapitan mo pag nasa law school ka na. Kasi madaming beses na idadoubt mo yung sarili mo sa law school. Kung kaya ko ba talaga, kung malalampasan ko ba talaga tong readings ko, kung dadamdamin ko ba tong mga sinabi ng professor ko. Yung why mo yung magpapaalala sa'yo na kaya, na lalabanan mo lahat ng binabato sa'yo challenges at malalampasan mo yun. Tapos, eto, during bar review, napanood ko kasi yung isang message ng reviewer, si Attorney Lumbera. So, feeling ko ito talaga yung motto dapat nating mga law students, yung tibay ng dibdib at kapal ng muka. So, pasok ka sa law school, dapat matibay ang dibdib mo, you remember your why, why you're there, at talagang lalabanan mo kahit na anong masasakit na salita na ibabato ng professor mo. And kapal ng mukha kasi talagang kahit na hindi ka
nakapag-aral, kahit hindi mo natapos yung syllabus, kahit na tawag doon, hirap ka na, pasok ka pa din, kapal lang na mukha kasi at the end of the day, may matututunan at matututunan ka kahit pumasok ka lang, kahit na wala kang masagot sa recitation, may matututunan ka. And I think yun talaga yung isa din sa mga importante bilang isang law student. You just keep showing up and until sa bar, dapat ginto yung attitude na just keep showing up kasi eventually di mo mamalayan tapos na, abogado ka na, na-claim mo na yung tuldok. And yung sa mga magbabar exam naman next year, ayun nga, laban lang ng laban. Alam kong mahirap, naranasan na namin yan and alam na namin yung pinagdadaanan nyo. Ayun, so ang pinaka-ma-advise ko siguro practically, talagang stick to the syllabus. Huwag ka nang magbasa ng wala sa syllabus kasi sayang yung oras. Dahil as far as I know, parang September din ang bar next year. So maiksi na naman yung time period. So yun, talaga, trust your syllabus. Print mo yung syllabus na yan. Basahin mo lahat ng coverage. And ayun, stick to one material per subject and kodal. Ayun. Tapos, tulad nga ng sabi ni Attorney Kay, pamahiin. Talagang kumapit tayo dyan. Pula lahat. Pulang underwear, socks, lahat. Sipain yung upuan. Wag nang bumalik. Wag nang lumingon pabalik pagtapos ng exam. Ayan. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo. And lastly, dasal talaga. Prayer works talaga. Manifesting works. Ganyan. Makikinig at makikinig si Lord sa ating mga dasal. And para naman dun sa mga hindi nakapasa for this year, laban lang tayo, Sibs. At the moment, siguro, nasa grieving stage pa tayo. Kayo, grieve lang. Talagang okay lang yan. Magalit kayo, magdamdam kayo, mag-grieve kayo. Okay lang yan. Valid lahat ng nararamdaman nyo. Pero at the end of the day, pick yourself up and then laban na tayo kung kailan kayo handa na mag-take ulit para maabot ang inyong mga pangarap. Ayun. Maraming salamat. And with that, thank you so much, Attorney Rochelle and Attorney Kay, for accepting my invitation to be part of this episode. Maraming salamat and I wish you all the best pagdating sa inyong mga endeavors bilang mga abogado. So, ayun. Salamat. Congrats din ulit, Attorney Kay. Congrats sa'yo, Attorney Rochelle. See you sa OTK. Yes po, see you. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,